verse. I think maraming tao na ito yung favorite nilang Bible verse. When I first became a Christian, isa to dun sa mga Bible verse na naging favorite ko rin. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace, and not for evil, to give you hope and a future, your final outcome. Ayan. Next slide, please. Ayun. Ano nga ba yung Blessed Hope Assurance? Ayan. So sabi po dito, Blessed Hope ay pinagpalang pag-asa at ang assurance naman ay katiyakan. 'Di ba? Praise Jesus. So welcome po sa bawat isa. Ayun. So yung topic po natin tonight is about Blessed Hope Assurance. And marami po sa atin yung meron namang hope, pero iba-iba nga lang yung dahilan ng ating hope. And isa po sa mga rini-reach out namin ay yung mga tao na nasa kalye. And sa kalye po makakamit ka ng iba't ibang klaseng tao. And kung makakausap mo po ang bawat isa sa kanila, yung iba't ibang tao na yun, meron silang iba't ibang bagay na nasa puso nila. Pero ang hindi po nawawala ay ang pag-asa. Kahit po ganun yung kanilang sitwasyon, kahit nasa kalye sila, wala sila talagang matulugan. Yung iba natutulog sa kariton, yung iba natutulog sila sa kalye. Yung iba naman, syempre alam naman natin na napaka-uncomfortable nito pagdating ng mga araw na bumabagyo katulad ngayon, yung bagyo po, yung lakas ng ulan at hangin na naliligo na yung mga tao sa ulan, no? Pero alam niyo po yun, hindi po nawawala, hindi po natitinag yung pag-asa sa kanila. At kung kakausapin mo, kung anong gusto nila, kung anong prayer request nitong mga tao na to, yung iba sa kanila, umaasa sila na magkaroon ng bahay. Yung iba sa kanila, umaasa silang gumaling. Yung iba, umaasa na makasama nila yung family nila. Yung iba, umaasa na sana mabuo pa yung family nila. And marami sa kanila gusto na makauwi sa kanilang bahay. 'Di ba? Hindi nawawala yung pag-asa. Pero one thing po na natutuwa ako na marinig sa kanila ay kapag tinatanong na po sila kung naniniwala sila sa Diyos, kung naniniwala sila kay Jesus, meron po silang kanya-kanyang patotoo na kung paano pinamalas ng Diyos ang pag-ibig niya at proteksyon sa bawat isa sa kanila. At ito po ay mga tao na nasa kalye. Ito yung mga tao na nakikipaglaban sa buhay nila. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Ito yung mga tao na proteksyon na ng Diyos na walang, alam niyo yun, wala silang lakas na para ipagtanggol yung sarili nila. Lalo na kapag lumabas na yung gang na nagtitrip sa kanila na merong mga time doon na nakikipagsapalaran sila, nagsusumbong sila minsan sa mga otoridad at hindi sila napapakinggan. Pero nagpapasalamat po sila sa Diyos dahil sila po ay prinotektahan. Sila po ay binigyan ng pag-asa pa na para mabuhay. At isa doon ay yung isang tatay na nakausap ko, naka-wheelchair po siya, hila-hila niya yung kanyang wheelchair. And dito nag-aasikaso si tatay yung kanyang ilalatag para sa kanyang higaan. Meron siyang karton, handa siya na ilatag yon na para higaan sa gabi. And sa pag-uusap natin, hindi mapigilan ni tatay na umaagos yung kanyang luha sa kanyang mga mata dahil nararanasan niya, nararamdaman niya no, yung pag-iisa. Pero alam niya yon, nakita ko yung pasasalamat niya dahil linigtas siya ng Diyos sa nabuhay pa siya. And pinakita niya sa akin yung hiwa niya sa tiyan. 'Di ba? Praise God po. 'Di ba? Sa pag-iingat ng Diyos, 'di ba? Wala silang ibang maaasahan. Pero punong-puno sila ng pag-asa dahil sa Diyos meron silang katiyakan at Diyos lang po talaga yung tanging pinanghahawakan nila. And marami sa atin iba-iba yung pinanghahawakan natin. Some of us, ang pinanghahawakan natin is kung anong meron tayo, kung anong kaya nating gawin, kung anong kayang gawin ng family natin, 'di ba? Pero itong mga tao na 'to, wala po silang ibang aasahan kung hindi ang Diyos lamang. And dapat po yun po talaga yung aasahan natin, no? Ang Diyos po. 'Di ba? Praise God. Next slide, please. Ayun, kapayapaan. So, in line po dun sa ating description kanina, ng Blessed Hope Assurance ay kapayapaang dulot ng kaligtasan, paghihintay na punong-puno ng pag-asa at katiyakan kay Kristo at walang iba, 'di ba?
So, ano po ba ang nagdudulot ng kapayapaan na yun? Yung assurance na yun, 'di ba? Yung hinihintayin natin na hindi daw tayo nawawalan ng pag-asa. Bakit tayo hindi nawawalan ng pag-asa? Dahil alam natin at kilala natin, dati nung hindi pa tayo mananampalataya, alam natin na may Diyos. Naririnig ko nga 'to, kailan ba yun? Parang kahapon yata o kanina na nakapanood ako ng video na kung saan merong shootout at naririnig ko yung mga estudyante na tumatawag sila sa pangalan ng Diyos, 'di ba? Hallelujah. And marami sa mga tao naaalala nila na merong Diyos kapag meron silang pinagdadaanan. Hindi mawawala sa bibig natin yung pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi yun ang pag-asa. And alam nyo, kahit na hindi mananampalataya sa pagtawag nila ng pangalan ng Diyos, nagkakaroon sila ng kaginhawaan, ng kapayapaan, 'di ba? Kasi meron silang Diyos na sandigan nila. May Diyos tayo na natatawag natin, 'di ba? At alam natin na gagawa ng paraan ang Diyos, 'di ba? Meron tayong hope at meron tayong blessed assurance. 'Di ba? Sabi nga po dito, hope is a positive expectation of good. Maraming tao, maraming iba't ibang pinagdadaanan and madalas nawawala sa kanila yung pagiging positive. Sa una, positive tayo. Naranasan ko to eh. Sa una, positive ka, may pinanghahawakan kang Bible verse, rini-recite mo pa, nagme-meditate ka pa dun sa verse na yon. Pero kapag inulan ka na ng troubles, inulan ka na ng bad news, inulan ka na ng discouragement, kaliwat kanan naririnig ko yung mga tao, di ba? Isa sa mga discouragement ko dati, alam niyo naman po, 'di ba? Praise God. Yung mga nakakilala sa akin na dati ako po ay was diagnosed with cancer, and isa po sa nung hindi pa ako gumagaling, isa sa mga discouragement sa akin ay yung mga naririnig ko na galing pa yun sa pastor, sabi niya is ano ba yung sabi niya? Hindi ko lang daw tanggap yung sitwasyon ko. And sabi naman ng kapatid niya ay hindi daw hindi daw siya naniniwala na healed to serve kasi hindi pa naman daw talaga magaling. And yung iba naman doon, narinig ko naman sa ibang tao, isa naman sa discouragement na ibinabato is ano ba yung discouragement na yun? Wala daw siyang pakialam kahit na mamatay pa. 'Di ba? Sabi ko, ang bigat naman nito. Sabi ko, hindi naman ako nanghihingi ng awa or anything, pero sabi ko parang ang bibigat ng mga words. Ayun, so talagang discouragement talaga siya. Yung hope, yung words natin can really be a blessing or a curse para sa ibang tao. Ang bigat ng mga salita at yung mga salita, 'di ba? Ah, pakaingatan natin yung mga salita na yun kasi it can bring hope or it can kill hope sa isang tao. 'Di ba? Pero ang hope nga daw po ay positive expectation ng mabuti. 'Di ba? Praise God. Next slide please. Ayan, blessed hope assurance. Pero kanina po merong pong part, no? May part po na yung aking naunang slide ay nakalagay po doon na meron pong false hope, meron naman pong right hope, 'di ba? O yung true hope na tinatawag, 'di ba? Siyempre meron po sa mga buhay natin, no, na meron pong anong tawag dito? Meron tayong minsan na inaasahan ng mga false hope. Ano yung false hope? Yung contrary po sa pangako ng Diyos, 'di ba? Pero kung ito po ay pangako ng Diyos, pwede po nating panghawakan, lalo na kung meron po tayong revelation. And punta po tayo dito, blessed hope assurance. Number 1 po na gusto ko po i-share is knowing God's purpose, 'di ba? Kapag alam natin yung purpose, dati kasi hindi pa natin alam na meron palang purpose si God for allowing things to happen. And madalas marami sa atin, katulad ko dati, na sobrang burden talaga ako. Sobrang burden ako na kapag halimbawa merong isang bagay na hindi nag-work, sinisisi ko yung sarili ko. Nakakaramdam ako na sobrang laki ng pagkukulang ko, nakakaramdam ako na lahat ng ginagawa ko mali, nakakaramdam ako na parang accountability ko, lahat ng tao na nai-encounter ko, 'di ba? And even dun sa sakit, 'di ba? Grabe ko sisihin noon yung sarili ko. Pero
Even doon sa namatay, sinisisi ko yung sarili ko, no? Kahit na hindi naman ako yung pumatay doon sa tao, pero alam mo yon, nakakaramdam ako ng guilt, nakakaramdam ako noon ng condemnation na parang sana meron akong ginawa, 'di ba? And hindi naman ako Diyos, pero ganito yung klase ng pag-iisip ko dati, 'di ba? Pero ito po nakalagay dito is knowing God's purpose, 'di ba? Meron pong purpose ang Lord, 'di ba, sa mga nangyayari. And um for allowing things to happen. Sabi po dito, hope is built knowing His very purpose, 'di ba? So nagkakaroon po tayo ng hope kapag alam natin kung ano yung purpose ni God for allowing things to happen. Last week po, meron po tayong mga testimony dito na nag-survive po sila. Yung iba ay sa assault o sa anong tawag dito, sa tinatawag na rape, no? And marami po na iba't ibang klaseng abuse na nangyari, 'di ba? Pero kung alam po natin that God allowed it for a purpose, hindi tayo maninisi, hindi tayo magkakaroon ng frustration, hindi tayo magkakaroon ng negative thoughts. One thing po na pare-pareho yung mga tao in common doon is, alam yun, habang tinetestify nila sa atin bawat pangyayari na masakit sa kanila, 'di ba? Pero hindi doon nawawala yung praise God, 'di ba? Salamat sa Diyos, praise God, 'di ba? At patuloy sila nag-i-encourage na magpatawad tayo. Sabi ko, wow, sabi ko, grabe naman 'tong mga tao na 'to, hindi lang sila nakapagpatawad, 'di ba? Hindi lang buhay yung lumalabas sa kanila, kung hindi pati yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, 'di ba? Hallelujah Jesus. Yung mensahe ng Diyos, 'di ba, ng pagmamahal sa bawat isa, mensahe ng Diyos ng pagpapatawad, posible pala, 'di ba? Kasi una nating tinanggap ito kay Hesukristo, 'di ba? Hallelujah. So it is allowed for a purpose, not to destroy us, 'di ba? But for Him to transform us into His very image. Hindi po madali, 'di ba? Hindi po madali na dumaan dun sa proseso na yon. Sabi ko nga, during the time na pinagdadaanan ng family namin yung trial, sabi ko, Lord, ang sakit naman. Ang sakit. Pero we know na kailangan namin pagdaanan, 'di ba? Yung very purpose ni God is for us to be transformed into His image, 'di ba? Because God is building yung character natin, yung mind natin, and yung faith natin. And, di ba, hallelujah, Jesus. And I just remembered, no, I think that was Saturday or Sunday that I was testifying. Sabi ko, grabe ang Lord, sabi ko, I am amazed dun sa ginagawa niya sa family ko. Not only na ang aking buong pamilya by the grace of God ay tumanggap kay Jesus Christ as their Lord and Savior, but also nakikita ko kung paano hindi man kami perpekto ay patuloy kaming hinahumble ng Lord para ma-build yung aming yung pagpapakumbaba, 'di ba? Nakikita ko grabe mag-asikaso yung magulang ko doon sa mga manggagawa dito sa bahay. And parang kapamilya na talaga kasi hindi ano ba, nauna pa silang kumain sa'min, lumalabas pa yung daddy ko, 'di ba? Para lang ibili sila ng food, 'di ba? At hindi gano'n dati. Hindi po 'yun nagsimula sa gano'n, 'di ba? Dumating yung time na naging prideful minsan yung mga tao and parang ayaw nila mag-associate sa mga tao. Pero nakita ko rin paano yung purpose ng Lord, 'di ba? Do'n sa inaalaw niya na pagdaanan natin, nata-transform yung character natin, nabi-build yung character natin, and nagkakaroon tayo ng compassion sa kapwa natin kahit na hindi nila naririnig na mahalin mo ang kapwa mo, 'di ba? Kahit na hindi nila palagi 'yun naririnig, nagbubunga sa puso nila, 'di ba? Hallelujah Jesus. And minsan hindi kailangan i-preach yung isang bagay, 'di ba? Pero ang Diyos nang kumikilos dun sa tao, 'di ba? Hallelujah. So God allows yung nangyari na yon to build yung character, yung mind natin na ma-renew na, magkaroon ng compassionate, ng love para sa bawat isa, and ma-build yung pananampalataya, 'di ba? Kasi pinagdaanan mo na, nakita mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos, 'di ba? Hallelujah. So kung nakikita natin na eto nga, pinagaling ng Lord. Eto nga, inayos ng Lord yung family nila. Eto nga, after more than 10 years nakakilala, 'di ba? At marami pang ibang pagkakataon na pinamalas ng Diyos kung gaano siya kabuti at na walang imposible sa Kanya, 'di ba? Yun talaga ang tunay na blessed hope assurance, 'di ba?
Hallelujah, Jesus. So merong purpose ang Lord sa pag-aalaw ng mga bagay na pangyayari. Nakita ko kung paano na-mold yung character, though na hindi siya ganun ka-instant, 'di ba? Kasi minsan kahit na meron na tayong mga pinagdadaanan, minsan kasi meron tayong mga nakasanayan na, 'di ba? Hallelujah. Meron tayong mga nakasanayan na ugali, meron tayong mga nakasanayan na ano bang tawag doon? Nakaugalian na ating ginagawa. So hindi siya instant na mababago, pero there is something na nabi-build doon, 'di ba? Yung refining love ni God, 'di ba? Sa puso ng bawat isa. Nakita ko kung paano na-humble yung mga tao, nakita ko na kung paano na with humility ay nakikinig yung lola ko. Kasi ang tagal po bago nakinig ng lola ko. 'Di ba? 2 years ago po, ano ba, more than 10 years bago siya nakatanggap ng salvation. And yun yung time that God allowed, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Yun po yung time na God allowed na um, makaranas yung lola ko ng pain, makaranas siya ng watak-watak sa family. Pero God allowed it for a purpose. God's purpose is yung yung pagpapakumbaba ng lola ko. And that time, 'di ba? Kasi dati yung lola ko would always argue with me na sinasabayan ako niyan eh. I'm sure nakaka-relate yung iba dito na kapag kayo nagpe-preach ng salvation, merong sumasabay minsan sa inyo, 'di ba? Merong ibang salita, 'di ba? Pero praise God po, no? Nung time na yun, sobrang ready ang lola ko. Sobrang open yung heart niya. Sobrang humble lang siya to receive Jesus as her Lord and Savior. And sabi ko sa lola ko, naniniwala ka ba kay Jesus? And sabi niya lang is, oo. 'Di ba? And sabi ko sa kanya, tanggapin mo siya bilang iyong Lord and Savior. And yun po, nag-pray po kami ng salvation prayer and tinanggap ng lola ko si Jesus as his Lord and Savior. Alam niyo, napakasarap po nun. 'Di ba? Napakasarap po kasi sagrado katoliko ang lola ko. And mahirap po talaga na magbahagi ng salita ng Diyos, lalo nang hindi po ganun ka-open yung heart to receive. Pero nung time na yun, God allowed it po na magpakumbaba po siya na para tanggapin niya si Jesus Christ. And wala pong kahirap-hirap. Hindi katulad dati. Stress talaga ako kasi I'm trying to manipulate yung situation. And I'm trying na, hindi, dapat nakakilala yung family ko. 'Di ba? Pero God's timing is always perfect po. 'Di ba? Hallelujah. Yung pagtanggap nila ay walang burden. Ang gaan lang po, 'di ba? Ang sarap ma-witness na yung ating pinagpe-pray, yung ating dinedeclare, 'di ba? Ay nakikita natin na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. And sabi ko, Lord, thank you po, 'di ba? Napaka-blessed namin kasi it is something that money cannot buy. Yung salvation ng family ko, 'di ba? Hallelujah. And alam yan ni Nanay Ann. 'Di ba? Alam yan ni Nanay Ann, 'di ba? And maraming pinagdadaan yung bawat family, pero God is faithful sa kanyang mga pangako. And sinong hindi magkakaroon ng pananampalataya kapag ganun, 'di ba? And wala ka nang magagawa kung hindi magpasalamat talaga sa Diyos, 'di ba? Kahit na inaalam niya, kanina nga no, sabi ko is ang sakit ng process, 'di ba? Every time that we are being challenged, iniyak ko talaga sa Lord. Sabi ko, sakit naman Lord ng challenge, 'di ba? Pero sabi ko, Lord, thank you. Kasi napakaganda nung picture na yon ng future namin, 'di ba? Kasi ikaw yung nag-design nun and you're already there, 'di ba? And you are allowing us to experience this, 'di ba? Kasi gusto mo ma-build yung aming character, gusto mo ma-build yung ma-renew yung aming pag-iisip, 'di ba? And gano'n din yung aming pananampalataya. Ang sarap po na merong pananampalataya sa susunod na pagsubok. Naalala ko yung sinabi ni Nanay Grace last week. Sabi ni Nanay Grace is may ano na naman, may gera na naman. Sabi niya is sanayan lang. Sabi niya sanayan lang 'yan. Ayun. So syempre kapag alam na natin, 'di ba, meron na tayong confidence, hindi na tayo natatakot, 'di ba? Kasi alam natin meron tayong Diyos, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Next slide, please. Ayan. Sabi po sa Romans 12:2, do not
don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. 'Di ba? Hallelujah. So madalas po syempre yung ating lumang pag-iisip dati, no? Yung ating lumang paraan, yung ating lumang pag-iisip, 'di ba? Yung pananatili natin doon, 'di ba? Sino ba tayo dati nung hindi pa tayo nakakakilala, 'di ba? Yung tao na mabilis mawalan ng pag-asa. Pero ngayon nakilala na natin na meron tayong Diyos sa ating mga buhay, meron na tayo, 'di ba? There is something na natatransform sa atin, 'di ba? Because now we are a new creation, 'di ba? Yung sawi ng ating pag-iisip, 'di ba? Paano ba mag-isip si Kristo, 'di ba? Naalala niyo meron dating WWJD. Ano yung WWJD? What would Jesus do, 'di ba? Whenever na merong mga lumalapit sa akin minsan, ito yung isa sa mga tinatanong ko sa kanya, WWJD, what would Jesus do, 'di ba? Kasi ito yung reflection na kung ano yung gagawin ni Jesus, 'di ba? Ano ba yung gagawin ni Jesus dito sa situation na to, 'di ba? And it helps us decide, 'di ba? According to his character, according to his word, 'di ba? Na kung ano yung gagawin niya para i-handle yung situation na yon. And si Jesus ba mawawalan ng pag-asa? Si Jesus, 'di ba, magki-quit ba siya, 'di ba? And then yung transformation ng pag-iisip natin na yon, 'di ba? Na si Jesus, anong bang ginagawa niya? Nananalangin siya, 'di ba? We ought to pray and never give up. And sabi niya nga, 'di ba, sa kanya mga alagad, can't you pray at least 1 hour? 'Di ba? So ibig sabihin, yun yung solusyon is for us na lumapit para mag-pray, 'di ba? Para hindi that we do not enter temptation. 'Di ba? Ano yung temptation na yun? Maraming iba't ibang klaseng temptation and kasama dito yung pagkawalan ng pag-asa, 'di ba? Meron tayong Diyos, hindi tayo dapat na nawawalan ng pag-asa, 'di ba? Dahil ang Diyos po ay pag-asa, 'di ba? And kapag na-transform na yung ating pag-iisip, then we will learn kung ano yung will ni God para sa atin, yung kanyang good, pleasing, and perfect, 'di ba? Lahat nga daw ng atake ay nagsisimula sa ating kaisipan, 'di ba? So our mind has to be renewed. Bakit? Kasi meron dating pattern yung ating pag-iisip, 'di ba? For us to be conformed dun sa image ni God, kailangan po ay ma-renew at ma-transform yung ating pag-iisip. Ang Diyos po ay never nawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil nga po ang Diyos ay pag-asa. And how did Jesus endure all the painful suffering? Is because He knows kung ano yung purpose ni God the Father para sa lahat ng ito, 'di ba? Yung salvation, yung forgiveness, 'di ba? Yung transformation, yung healing, 'di ba? Yung restoration at marami pang iba na nakapaloob doon sa binayaran ni Jesus Christ sa cross. Even yung righteousness, 'di ba? Bakit ba tayo nakakatanggap ng blessing? Is because we are already forgiven, 'di ba? Yung ating connection with God has been restored and now we can walk doon sa sa righteousness na yon. And now we are free, 'di ba? Na to have dominion, 'di ba? Now we are free doon sa kasalanan na 'yon, 'di ba? And now we can go anytime, we can pray, 'di ba? And doon sa pagpe-pray natin, dito po gumagaan yung load ng ating mga burdens, 'di ba? Kapag nilalapit natin sa Diyos, dati parang ang hirap-hirap mag-pray, 'di ba? Nag-pray ka pero wala ka pa ring pag-asa. Pero ngayon, praise the Lord, alam natin yung verses, naririnig natin yung mga turo ni pastor, naririnig na nakakapagbasa tayo ng Bible, naririnig yung ating mga kaisipan at natatransform po yung mind natin, 'di ba? Yung mind natin na dati ang bilis natin mawalan ng pag-asa, pero ngayon alam natin may Diyos, alam natin may mga kapatiran din na nagdadasal para sa atin. 'Di ba? At patuloy tayo nag-i-encourage sa bawat isa, patuloy po tayo nananampalataya, 'di ba? Hallelujah. So nabibuild po yung confidence natin na meron tayo dahil meron tayong Diyos, 'di ba? Hallelujah. And na hindi po tayo nag-iisa, 'di ba? Dahil pamilya po tayo, 'di ba? Praise Jesus. And ayun po yung purpose din, no? Purpose din na God allows trials din po. Trials dun sa buhay natin is para magtulungan tayo, 'di ba? Para mapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. 'Di ba? Hallelujah. Next slide please.
Ayan. Number 2 po is peace only comes of certainty of whom God is, 'di ba? Sino ba si God, 'di ba? Sabi po dito, He is sovereign or He is in full control of everything. He is omniscient, He is omnipotent, and omnipresent, 'di ba? Nasa lahat siya ng dako, lahat ng oras, lahat ng pagkakataon. Siya ay in full control of everything. Sabi po dito, John 14:27, 'di ba? I am leaving you with a gift, peace of mind, heart, and the peace I give is a gift the world that cannot give. So don't be troubled or be afraid. Maraming beses po sa Bible na na-remind po tayo, 'di ba? Na huwag tayong matakot. And yet, marami pagkakataon kapag dumadating po yung pagsubok, nakakaramdam po tayo ng iba't ibang klase ng emosyon. Pero one thing po na nakita ko dun sa mga tao sa kalye na kinikwento ko kanina, ay yung pong kanilang kasiguraduhan na hindi sila pababayaan ng Diyos. Kasi grabe po yung pagte-testify nila, yung boldness nila na sinagip sila ng Diyos, 'di ba? Na hindi yung mga tao na nandun yung tumulong sa kanila, alam nila ang proteksyon, alam nila yung, yung pagkaligtas nila, ang Diyos ang may dahilan kaya sila nagpapasalamat. Even yung hiwa nung guy na, anong tawag dito, nung guy na kinikwento ko kanina, alam niya na kung hindi dahil sa Diyos, puwedeng wala na siya, 'di ba? Kasi ang dami nung gustong pumatay sa kanya, 'di ba, sa kalye. And sila po ay hindi nawawalan ng pag-asa. And marami sa atin dito, inalaw ng Lord na magdaan tayo dun sa iba't ibang trials. Inalaw ng Lord na makaranas tayo ng persecution. Inalaw ng Lord na makaranas po tayo ng sakit, ng challenge sa ating mga family. Even yung separation natin, no? Even yung minsan may mga pagkakataon hina-humble tayo ng Lord. Alam niyo napakasarap po ma-humble ng Lord. Dati hindi ko na-appreciate, to be honest, hindi ko po na-appreciate kasi feeling ko wala na akong ginawang tama. Pero alam niyo natanggal po yung pride, 'di ba? Napalitan po ng kapayapaan, 'di ba? Hallelujah. Kasi kailangan ko po 'yun eh, 'di ba? Katulad po, 'di ba, nung hari na Haring Saul na dinemand lang naman ng mga tao, 'di ba, na magkaroon ng hari, 'di ba? So, yung character is hindi pa nabi-built dun sa haring yun. And nawala po ito sa kanya. Pero si Haring David po, he was trained sa wilderness. And ano pong nangyari? Na-build po yung pagpapakumbaba dito sa binubuong hari na to. He was proclaimed king when he was young. Inanoint siya, 'di ba? 3 beses pero hindi pa agad nangyari. And throughout the time nung kanyang bago siya talaga hirangin na finally na siya ay hari, meron siyang mga pinagdaanan. Katulad ng 24 times siya na tinangka na patayin, 'di ba? And yet yung kanyang pagpapakumbaba kasi pwede naman siyang gumanti, 'di ba? Pero yung kanyang pagpapakumbaba ay itinaas niya sa Diyos kung ano yung mangyayari, 'di ba? Hinayaan niya yung mga tao, 'di ba? And andun po na may mga time din na alam niyo yun, hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya, 'di ba? Pwede niya ipagtanggol yung sarili niya, pero nagtitiwala siya sa Diyos. And ganun po din yung tinuturo sa atin eh, na meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Nahayaan natin na sa oras na kailangan natin na magtatanggol, ipaubaya natin sa Diyos. Pero ano po ba ang tinuturo ng Diyos? 'Di ba? Tinuturo ng Diyos na tayo ay magmahal, 'di ba? Magpatawad, gumawa ng mabuti, gantihan ng mabuti yung masama, 'di ba? Maging light tayo dito sa darkness, 'di ba? Hallelujah. So yung kapayapaan na yun, 'di ba, sa ating mga puso na hindi natin kailangan na gumante kapag tayo inaagrabyado ng kapwa natin. Yun po yung napakasarap pakinggan last week, yung mga testimony, yung mga insight na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng papuri sa Diyos, punong-puno ng message ng pagpapatawad, 'di ba? Kasi tinanggap din nila kay Jesus, tinanggap din nila sa Diyos. Kaya napaka-freely, 'di ba? Nila na inihahayag
na magpatawad. Ang sarap po ng pagpapatawad na yun kasi yung pagpapatawad nila is made and refined na sa pagmamahal ng Diyos. Diba? Hallelujah. And ito po yung pagpapatawad na hindi pakitang tao. Ito yung pagpapatawad na puro dahil ito ay refined sa pagmamahal ng Diyos. 'Di ba? At ito din po yung gusto ng Lord na ibigay natin, 'di ba? Na hindi natin kailangan mag-alala, 'di ba? Kasi binigyan na tayo ng regalo ng kapayapaan, 'di ba? Hallelujah. So, ito po yung kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo. Puwedeng may mga giyera sa iba't ibang parte ng mundo, pero yung kapayapaan na yun ay pinangako na ni Kristo. At ang message po sa atin is ipag-pray natin, 'di ba? Magtiwala tayo sa Diyos. So yun po, hindi naman sinabi na makipaggiyera din tayo, 'di ba? Hindi sinabi na mag-alala tayo. Sabi nga, wag po tayo mag-alala, 'di ba? Magtiwala tayo sa Diyos, mag-pray po tayo, 'di ba? Hallelujah. Nandito po yung ating kapayapaan ay nanunumbalik, 'di ba? Imbis na tayo ay matakot, nagkakaroon tayo ng boldness. Imbis na tayo ay panghinaan ng loob, nagkakaroon po tayo ng pag-asa, 'di ba? Lalong tumitibay yung pag-asa natin, 'di ba? Meron tayong pinanghahawakan, 'di ba? Kasi ano ba yung pinanghahawakan natin? Yung blessed faith assurance, yung pangako ng ating Diyos, 'di ba? Hallelujah. Next slide please. Ayun, hallelujah. Number 3, our testimony is, amen, hallelujah, peace of mind po. Number 3, our testimony is for God's glory, 'di ba? It is not for our glory, it is for God's honor and glory, 'di ba? Hallelujah. So, kanina po 'no, kanina si Sis Mary Joy, 'di ba? Kasi umattend po ako ng SFC, tama ba? Tama po ba? Sis Ann, ayan. So, nagturo si Sis Eds 'no, in-invite niya po ako, praise God. And ito yung ang sarap lang nitong sinabi ni Sis Mary Joy na sabi niya, "Hindi kami magsasawa makinig ng testimony dahil ang Diyos ang napapapurihan." 'Di ba? Hallelujah. So, tama po yun na hindi naman po tayong napapapurihan kapag po tayo ay nagte-testimony. Pero alam niyo po ba, katulad po nung na-share ko nung siguro mga 3 weeks ago 'no, eh di ako naman parang confident na ako na para nga kay God yung glory 'no, hanggang sa na-rebuke po ako na mag-heart check kasi na-reveal po sa akin, ano 'yun, false humility, 'di ba? 'Di ba, praise Jesus, na meron po tayo 'no na conviction from the Holy Spirit to always check our heart po, 'di ba? Na para kanino ba 'tong ginagawa ko. I remembered a time po na kung saan ay meron po kaming awarding, and doon po sa awarding na 'yon ng mga church worker noon ay meron pong award na ibinigay sa isa sa aming mga kasamahan, and yung kasamahan po namin na 'yon is madalas absent, madalas hindi nagse-serve, madalas, opo, hindi siya ano siya, absent siya, tapos hindi siya nagse-serve, tapos 'pag gusto niya lang, dun lang siya magse-serve. Tapos yung damit niya, ah, minsan hindi hindi yun yung uniform ng usher, gano'n. So hindi naman, anytime naman po puwede naman ibang damit, pero kapag po kasi communion Sunday, puti po talaga. Yun po yung napag-usapan kasi. So siyempre bilang usher, uma-attend naman po kami ng meeting. So alam niya naman po yun, pero sabi niya is, "Ay hindi kasi ako magse-serve ngayon, eh." Parang sabi ko, hindi ko alam na meron pala, pero siyempre sa sarili ko na lang sabi ko, hindi ko alam na meron palang bakasyon yung usher. Kasi sabi ko kapag kasi available kami sa ano, kahit hindi kami yung naka-assign, nagse-serve kami. Ayun, praise God 'no. So dati nagkaroon po na iba po yung heart ko na sabi ko, "Ano 'to?" Sabi ko, "Bakit siya may award?" Parang dati hindi naman ako umaasa na may award, pero sabi ko, "Parang naiiba yata yung heart ko, bakit gano'n?" Sabi ko, "Paano nagka-award 'to?" Kinuwestiyon ko yung management. So anyway, ayun 'no. Pero napa-meditate po ako dun sa in-impress sa akin, 'di ba, hallelujah. So yung na-impress po sa akin is, para kanino ka ba nagse-serve? Ano ba ang dahilan mo bakit nagse-serve? Para ba sa tao? Pa Oo nga po, praise God. Ayun, thank you Jesus. Ayun, so para kanino po ba yung pagse-serve natin, 'di ba? Para ba dun sa award kaya ako nagse-serve o para kay Jesus, 'di ba? So ayun po, na-renew po ako 'no, praise God, na hindi po
para dun sa award na yon, 'di ba? So kumbaga parang sige sa inyo na yung award, 'di ba? Wala nang pakialam dun sa award, 'di ba? Pero nung time na yon talaga sabi ko, Lord, sorry na iba po yung heart ko, 'di ba? Tumingin ako, 'di ba? Na ayun, na kailangan is mag-walk tayo by ano, by faith. And dapat po naman talaga na nagme-meditate po tayo kung ano yung mga ginagawa natin, 'di ba? Para pa ba sa glory ng Lord kaya ko 'to ginagawa o para na ba sa applause? Para na ba sa ma-notice ako o makapagpa-thank you yung isang tao, 'di ba? Hallelujah. So maganda po na nakakapag-reflect po tayo, 'di ba? And dito po ang tinutukoy naman natin dito na yung testimony natin is for God's glory, hindi dahil ang galing mo naman, 'di ba may faith ka. Hindi. Pero ano po ba sinasabi dito? It is not for our glory, it is for God's honor and glory. So we meditate po dun sa truth na binibigay ng Diyos sa atin, 'di ba? Hallelujah. Ano po ba yung ipinagkatiwala niyang testimony sa atin? Saan niya po ba tayo pinalaya? Saan po ba tayo pinagaling? Saan po ba tayo na-restore? Saan po ba tayo na-deliverance? Saan tayo na-heal? Saan tayo nabigyan ng panibagong pag-asa? Di ba? And as we meditate po sa lahat ng pinagdaanan natin, we reflect po, no? Kung gaano talaga sa journey natin, kung paano tayo nag-survive at naka-overcome dahil sa Diyos at hindi dahil sa ating sarili. 'Di ba? Hallelujah. So natatandaan ko po ng mga time na may mga pinagdaanan ako, no. Paulit-ulit po ako at hindi po ako nagsasawa na magpasalamat sa Diyos dahil talagang sabi ko, Lord, hindi ko kaya mag-isa 'to. Sabi ko, the only reason why I am alive today, the only reason kung bakit buhay pa yung daddy ko, bakit buhay pa ang lola ko, 'di ba? We could have lost hope, 'di ba, kung wala kaming Diyos sa buhay namin, pero God is there sa kanyang perfect timing. 'Di ba? Hallelujah. Nakatanggap po ako ng salvation nung time na ako ay nagsisisi sa aking kasalanan at pakiramdam ko ay wala ng kapatawaran. 'Di ba? Pero God is there at the right time. God gave me the message through someone, 'di ba? Yung Korean pastor at the right time. 'Di ba? At yun yung time na kasi dati kung hindi ko pinagdaanan siguro yung inalaw ng Lord sa buhay ko, 'di ba? Hallelujah Jesus. Kung hindi niya inalaw na pagdaanan ko yon, 'di ba? Tatanggap pa ako at the right time. O mananatili ako dahil nag-e-enjoy ako doon sa dati kong church, 'di ba? Na kasi dati nung doon pa tayo sa lumang paniniwala, 'di ba? So, nai-enjoy natin yung mga bagay na yun. Pero nung makilala tayo na, meron palang kapatawaran, hindi ko pala kailangan magdasal ng 10 ganito, 10 mga dinadasal nila doon. 'Di ba? Hindi pala ganun kailangan ng sobrang habang mga prayers, 'di ba? Kailangan lang pala natin ng tamang understanding at ng grasya ng Diyos at ng pananampalataya natin, 'di ba? Yung pagkaintindi natin, 'di ba, doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, 'di ba? That's why we are able to receive healing, deliverance, 'di ba? Freedom in Christ, even yung provisions, 'di ba? Because it is all paid on the cross, 'di ba? None of it ay sarili nating gawa, 'di ba? It is only by God's grace alone, 'di ba? For it is not by works that we've been saved through faith that no one can boast. God does not want us na magkaroon ng pride. God does not want us na magkaroon ng pagmamalaki, di ba? Because everything is for God's glory. We are created for God, for His purpose, di ba? For His very purpose. E yung trial na yon, it is allowed, di ba? It is allowed. Hindi para dumepende tayo sa sarili natin, pero para matuto tayo na dumepende sa Diyos, para hayaan natin yung work ni God ang mangyari, 'di ba? Para hayaan natin na yung pagka-overcome na yon through His provisions, 'di ba? Through His ways na ginawa niya, mga tao na pinadala niya para tulungan tayo, para mag-pray para sa atin, para magawa yung purpose ni God sa buhay natin, 'di ba? All of those is arranged, 'di ba? Sabi nga po is walang aksidente, 'di ba? I was healed during the time na I thought that I was dying. I was healed at the time na yung faith ko ay sobrang baba na, 'di ba?
Sabi siguro nung iba nung paulit-ulit ako sa wall ko, pero hindi po ako magsasawa na mag-testify, 'di ba, ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko at kung anong ginawa niya. Sa kalye, kapag po kami ay, nagso-soul winning, iniisa-isa po namin 'yun kasi to be honest hindi po ako wala akong gano'n wala akong gano'ng confidence para magsalita sa maraming tao 'no, by God's grace lang po ito. Um, Mas gusto ko po na iniisa-isa ko yung mga tao sa kalye kaysa yung maramihan. Siguro pinakamarami na nun family, 2 o kaya family, pero usually paisa-isa lang po. Wala po akong pinipili by God's grace. Kaya nung araw na yon sobrang dami talaga, siguro mga 70 times siguro ako paulit-ulit na nagpatotoo, 'di ba? Pero sabi ko, "Lord, salamat po." Kasi sa bawat bawat pagkakataon na inaalaw mo na maipahayag yung testimony na ginawa mo sa buhay ko, ikaw ang napapapurihan. Yung gloria mo, yung iyong kapangyarihan, yun ang nahahayag sa mga tao at napakasarap na ulit-ulitin sa kanila 'to. Makikita mo yung mga tao minsan umiiyak pa nga sila, eh, 'di ba? Kanina nag-share yung sister nung nagpatotoo ako na, naiyak nga din siya, eh. 'Di ba, hindi ko naman po aim na magpaiyak ng tao. Pero alam niyo yun, nagkakaroon po sila ng pag-asa na puwede pang mangyari sa kanila yung healing na yun o sa kakilala nila, 'di ba? Hallelujah. And ito po yung testimony na ang Diyos lang po ang, nag-orchestrate, 'di ba? Siya lang talaga yung dapat na makatanggap ng papuri, 'di ba? Yung testimony na nabuo sa atin ay hindi naman pansarili, pero alam niyo po sa buhay namin 'no, ang tagal ko po nagkaroon ng yabang na ganyan kasi sabi ko, grabe yung effort na ginawa ko sa pagbi-build ng pananampalataya pero sabi nga po 'di ba, hindi po tayo yung merong papuri, ang Diyos lang po ang may deserve ng honor at glory. Bakit? Kasi si Jesus po ang nagbayad para po tayo ay gumaling. Si Jesus po ang gumawa ng paraan, 'di ba? None of it is our own works, 'di ba? Kung ano man yung yabang natin na accomplishment natin, ano po sabi sa salita ng Diyos, apart from God, we can do nothing. 'Di ba, hallelujah. Ang sarap po na ibalik yung papuri sa Diyos na na ginawa niya sa buhay natin. Ang sarap po ma-witness na ang Diyos po ang napapapurihan. Every time po na sinasabi ng mga tao na purihin ang Diyos at nakikita mo sa mga mata nila na nagkakaroon sila ng pag-asa, 'di ba? Na nagkakaroon sila ng, pagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Iba po ilan po sa kakilala ko dito yung nag-add sa akin na tungkol po sa testimony 'no, and glory to God po iba sa kanila, umaasa lang sila na gumaling pero tumanggap din po sila ng pagpapalaya ng Diyos, pag-share po ng salvation, 'di ba? Glory to Jesus. And ito po yung isa sa mga bagay na purpose ng ating testimony para makapagbahagi po tayo, 'di ba, hallelujah Jesus, para makapagbahagi po tayo ng mensahe ng kaligtasan sa mga tao, 'di ba, hallelujah. Na ang sa Diyos may pag-asa, sa Diyos merong kaligtasan, 'di ba? At ito pong kaligtasan na 'to ay binayaran lahat ni Jesus Christ. None of it is, our own works, 'di ba? Hallelujah. Next slide please. Ayan, sabi po sa 2 Corinthians 10:17, "Let the one who boasts, boast in the Lord." 'Di ba? Kung meron kang ipagmamalaki, ipagmalaki mo ang Diyos. Alam niyo po yung song, isa sa mga favorite song ko yung Goodness of God. Parang wala yatang kanta ng Goodness of God na hindi ako umiiyak, 'di ba? Siguro sabi ng mga tao, OA nito, 'di ba? Pero kahit po nasa labas ako minsan 'no, naiiyak po ako kasi nakakapag-meditate po ako kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay ko. Alam niyo po nung time na ma-heartbroken ako, kahit yun ipinagpasalamat ko sa Diyos. Kasi bakit? Kasi sabi ko, "Lord, thank you kasi buhay pa ako, eh. Hindi ko mararanasan 'to kung wala na ako." Pero sabi ko, "Pinili mo akong mabuhay." Sabi ko, "Salamat sa pain, salamat sa pagre-refine ng love, sa pagpu-purify ng love na ibinigay mo sa akin." And gano'n din is yung, anong tawag dito, yung blessed assurance na ibinibigay niya sa atin, 'di ba? And truly wala tayong ipagmamalaki kung hindi ang Diyos po lamang
Because apart from God, sabi po dito sa John 15:5, apart from God, we can do nothing. 'Di ba? Hindi natin kaya mag-isa, 'di ba? Yung yabang natin na nagawa natin yung isang bagay, it is only by God's grace alone. Sino ba ang nagbigay ng wisdom? Sino ba ang nagbigay ng talent? 'Di ba si God? 'Di ba? So none of it is our own work, 'di ba? It is not based on our work, it is based on the finished work of Jesus, 'di ba? Hallelujah. So next slide please. Ayun, hallelujah. Number 4, the victorious hope. Jesus have overcome, we too shall overcome. We are more than victorious in Christ, 'di ba? Hallelujah. So bakit ba tayo naniniwala, 'di ba? Na we are victors in Christ. Kasi 'yun ang nakalagay, 'di ba? Because Jesus paid it all on the cross. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, sorry maingay yung pusa. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ, 'di ba? Saan daw po nakaangkla yung victory? Through Jesus Christ. At ibinigay na daw, malinaw po dito sa verse, ibinigay daw ng Diyos sa atin yung victory na yon through our Lord Jesus Christ. Because Jesus paid it all on the cross. He is victor. We too are victors in Christ. Kung pinili natin si Kristo at ginagawa natin yung mga paraan niya, 'di ba? Sinusunod natin, sinisik natin siya, and ina-apply natin yung mga natututunan natin, 'di ba? Ito yung susi for us to be victors in Christ, 'di ba? Hindi yung pagtitiwala sa sarili natin, 'di ba? Kung hindi yung pagre-rely natin sa Kanya, pagkilala natin sa Diyos, the more nga na nagkakaroon tayo ng intimacy with God, 'di ba? Hallelujah. Doon natin nasusunod, 'di ba? Kung ano yung ipinapagawa niya. And sabi po sa salita niya, and His commandments is not burdensome. Hindi na ito mabigat, 'di ba? Yung pagsunod natin. Kasi dati, sumusunod tayo, siguro lalo na ng mga bagong nakakakilala pa lang tayo, no, na parang, ang higpit-higpit naman, 'di ba? Parang puro rules, ganon, 'di ba? Pero ngayon, yung victorious na yon na nagagawa natin itong isang bagay na to dahil sa pagmamahal, dahil sa kabutihan ng Diyos, 'di ba? Tayo po ay nababago, 'di ba? Imbis na tayo ay mas lalo pang maging pasaway, 'di ba? Merong nagpo-pull back sa atin. Ano yung nagpo-pull back sa atin? Yung love ni God sa bawat isa sa atin, yung encounter ni God sa bawat isa sa atin, 'di ba? Yun ang nagbibigay sa atin ng victory through our Lord Jesus Christ, 'di ba? Na hindi natin kailangan dumepende sa sarili natin. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, 'di ba? Dahil ang Diyos nga ay pag-asa. 'Di ba? Meron tayong hope, 'di ba? Naalala ko dati, merong isa kaming kaibigan na ilan na yung nagrereklamo sa kanya. And sabi ko lang sa kanya, beshi natin yan, Proverbs 31 woman yan. 'Di ba, kilala yan ni Nanay Ann, ayun. So sa mga reklamo sa kanya, sinasabi ko lang na, hindi, sabi ko, Proverbs 31 woman yan. Andun yung declaration, yung confidence na ang Diyos ang magbabago dito sa tao na 'to, 'di ba? Kasi yung blessed hope assurance, 'di ba? Sabi po, and he who began in you shall finish, ano 'to? And he who began in you the good work shall finish it, 'di ba? Or shall continue it till the day of Jesus Christ. And ito po, kung ano po yung work na nasimulan sa atin, ito po ay nangako ang Diyos na tatapusin niya, 'di ba? Pero ayan po, 'di ba, meron tayong free will. 'Di ba? Hallelujah, meron po tayong free will. So dapat po meron ding cooperation natin na magbago po tayo, 'di ba? Kasi we are more than an overcomer. We are victors in Christ. Next slide please. Ayan, hallelujah. Number 5, glorious return. Our hope rests in Christ alone. Sabi po sa Luke 18:1, now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that at all times they ought to pray and not to give up and lose heart, 'di ba? Marami sa atin, 'di ba, nawawalan tayo ng pag-asa. Sa mga nangyayari sa mundo, sa mga, lalo na yung mga news ngayon, no? Mababalitaan natin sa yung mga news sa kabataan, especially yung mga nasa school, yung mga nawawala sa kalye, yung mga napapatay, yung mga balita na tungkol sa rape at kung ano-ano pa, 'di ba? And ganun din yung nangyayari sa government natin, yung mga issue ng government, issue ng iba't ibang
natural disaster dito na nangyayari. And yung mga tao makikita mo sa kanila, no, kahit Kristiyano, yung mga comment nila, 'di ba? At nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, thank you kasi kung hindi kami nagabayan siguro isa kami sa mga gano'n din yung opinion, no, na hindi na nabago yung isip natin sa mga nangyayari na 'to. Pero when we set our eyes and hope on Jesus, dito po nagkakaroon po tayo ng pananampalataya dun sa kanyang glorious return, 'di ba? Na hindi mananatili itong mga nangyayari na 'to, 'di ba? Because all things na nakikita natin, sabi sa Bible, these are temporal. 'Di ba? Temporal, temporary, nababago din. Sabi nga 'di ba, there's nothing constant in this world but change, 'di ba? Hallelujah. So, meron po tayong blessed hope at assurance, 'di ba? Na anong tawag dito, na itong mga bagay na 'to ay magbabago, 'di ba? Bago magkaroon ng full restoration, merong mga kailangan pagdaanan na ganito, 'di ba? At isa po 'to sa mga propesiya na kailangan na ma-fulfill, 'di ba, bago magbalik ang Panginoon, 'di ba? Na ito naman ay naka-describe do'n, 'di ba? So anong dapat nating gawin, 'di ba? Manatili tayo do'n sa ating pananampalataya, 'di ba? Na ako, I am blessed po dun sa mga tao na nangangaral po sa mga eskwelahan, 'di ba? Nakikita ko si Obispo sa kanto or si Bishop Chad ay palagi po siyang nandun sa labas, 'di ba? And alam niyo, hindi po lahat ay pwedeng mag-preach sa loob ng school, 'di ba? Pero praise God po kahit dun sa vicinity na yun ay nakakapag-preach po siya nung ina-allow siya. Kasi dati nung nag-a-outreach po kami, bawal po yun eh. Dapat basta yung religion na yun, 'di ba? May religion kasi na ina-allow lang nila dun sa school. And hindi po lahat. And kung tutuusin mo isa lang naman yung Bible pero hindi nila pinapayagan. Ayun. So anyway, ayun, may purpose po ang Lord, no? Manalangin pa tayo, 'di ba, para mabuksan ito sa kanila, 'di ba? Praise God. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung nakikita natin na imposible yung isang bagay, wag po nating kalimutan na ang Diyos ay pag-asa at walang imposible sa Kanya. 'Di ba sabi nga po sa salita ng Diyos na with God all things are possible, 'di ba? Sabi din, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. Let your request be made known to God and thank Him for what He has done. So sabi po, wag tayong mag-alala. Manalangin lang tayo at kung ano man yung ating hinihiling, manampalataya po tayo, 'di ba? Na ito po ang mangyayari, 'di ba? Ano pong instruction? Magpasalamat po tayo. Let's keep on declaring po, no? And umasa po tayo hindi po sa tao, kung hindi sa pananampalataya po, 'di ba? Natin sa Diyos, 'di ba? Dahil ang mga nananampalataya, 'di ba? Ang mga naniniwala, 'di ba? Ang mga nagtitiwala ay kailanman hindi po nabibigo, 'di ba? Praise God. And ayun po. Sorry, next slide. Meron pa ba? DJ. Ayan, praise God. Galatians 6:9, Amplified. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap our harvest if we do not give up. Wala pong nananalo nang nag-give up, 'di ba? Naalala ko dati nasabihan ako noon ng puro na lang daw ako simula. Alam niyo po ba napakasakit nun? Masabihan ka ng puro simula ka lang, 'di ba? Pero nakita ko po yung magtiyaga, nakita ko po yung tapusin yung gawain, 'di ba? Nang hindi po naghahanap ng applause ng tao, 'di ba? Pero yung prayer po, yung para po sa kapurihan ng Diyos, 'di ba? Ang sarap po maglingkod sa Diyos, 'di ba? At maging kabahagi po ng gawain niya. And akala po natin balewala lang yung mga ginagawa natin, 'di ba? Kaya maraming nagki-quit 'di ba? Kasi napapagod na sila. And I know some po na lingkod ng Diyos na sadly ay nagki-quit po kaagad, 'di ba? And yung iba naman dahil sa mahaba na yung pagdudusa nila o yung pagtitiis nila, kaya po importante po talaga na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Importante po yung nakalagay sa Bible. Inutusan po tayo na i-encourage po natin ang bawat isa. Panalangin natin yung bawat isa. I-correct po natin, 'di ba? Hallelujah. Iron sharpens iron, 'di ba?
importante po na ipag-pray po natin yung bawat isa, na encourage natin yung bawat isa, 'di ba? As long as it is called today, 'di ba? Na mag-encourage tayo sa bawat isa kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Sabi nga po, hindi lahat ng ngumingiti ay masaya, 'di ba? Natutunan ko 'yan. Kasi nung broken ako noon, ngiting-ngiti talaga ako. Tapos sabi hindi daw lahat ng ngumingiti ay masaya. Totoo po 'yun, aray mo, 'di ba? Pero praise God po na natutunan natin 'yon, 'di ba? Wag po tayo maging kapag nararamdaman natin, i-surrender po natin sa Lord, 'di ba? Hallelujah. Pero sabi nga is rest but don't quit. Importante po yung rest, 'di ba? Nasa Bible po 'yun, 'di ba? Na tayo po ay magpahinga. Pero ano po sabi dito? Wag daw po tayo ma-discourage, 'di ba? Sa paggawa ng mabuti. May mga tao na nakakalungkot po na dahil sa napagod na po sila, pinili na po nila na makisama, 'di ba? Wag po tayo laging sinasabi ni pastor, makisama pero wag makisama. Ayan, praise God. And sabi din po is wag tayong ma-discourage sa paggawa ng mabuti. Kasi sa tamang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo mag-give up, 'di ba? Praise God. Sino po yung gusto na makatanggap ng ani, 'di ba? Alam nyo, yung mga binibigay na biyaya ng Lord, paulit-ulit ako, alam ni Nanay yan, ni Nanay Ann, sabi ko, hindi ko kayang bayaran to. Yung salvation ng family ko, yung restoration ng relationship, 'di ba? Hallelujah. Sabi ko, hindi ko kayang bayaran yung biyaya na binibigay ng Lord, yung healing, 'di ba? Kahit gaano ka kapera, kahit gaano kalaki yung pera mo, kaya mo bang bayaran yung healing? Kaya mo bang, sabi nga 'di ba, dun sa salita ng Diyos, what can a man trade for his own soul? 'Di ba? Kaya mo bang bayaran yung kaluluwa? Hindi po eh. Pero kapag kumilos na ang Diyos, 'di ba? Hallelujah. Pag kumilos na ang Diyos sa pamilya mo, 'di ba? Wala ka na lang sasabihin kung hindi, "Salamat Lord, even do sa mga pinagdaanan ko, kasi kailangan ko 'yun." Dati hindi mo pa ma-appreciate yung mga bagay na pinagdaanan mo, eh. Kasi parang alam niya 'yun, kanina naiyak na yung kausap ko nung nag-testify ako, pero hindi pa 'yun, madami pa. 'Di ba, madami pa. Hindi biro yung pinagdaanan ng bawat isa sa atin, bawat isa sa atin may kwento, 'di ba? Pero God allowed it for a very special purpose. And that is the reason why you are here today. Hallelujah. That is the reason why you have overcome, 'di ba? Kung paano na-build yung character mo, paano mo natuturo sa mga anak mo na magpatawad, paano mo natuturo sa mga anak mo na magmahal, irespeto yung tatay nila, kung paano mo naituturo na, alam mo yon, magtiwala sa Diyos. Kanina yung patutuon ng isang mother, no, dun sa narinig ko is paulit-ulit na nagpapasalamat siya sa tamang perfect timing ng Lord, 'di ba? Kasi ngayon maaakay niya na yung pamilya niya sa church, at ilan po sa atin yung hindi pa nadadala yung pamilya natin sa church, 'di ba? Pero wag po kayong mag-alala because God's timing is always perfect, 'di ba? Katulad ng patutuon niyo, siguro yung ibang patutuon niyo nauna sa amin, 'no? At yung patutuon naman namin nauna lang ng konti sa inyo, 'di ba? Nangako po ang Diyos, 'di ba? Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap our harvest if we do not give in. Diba? Hallelujah. Wag po tayong, don't walk by sight, walk by faith. Next slide, please. Ayan. Ano man yung challenge mo, diba? Hallelujah. Ito yung mga, ano ko to, nasambit ko tong mga salita na to nung time na grabe yung atake sa family namin. And alam ko, giving up is not an option. 'Di ba? Kapag usapang pamilya na, parang kapag sarili mo kahit na in line of death ka, eh, parang lakas-lakasan ka pa ng loob, eh. Pero kapag pamilya mo, parang grabe yung pag-i-squeeze, ang sakit sa heart, 'di ba? Pagdating sa family mo, dun talaga parang lumalabas na lahat, 'di ba? Na parang, 'di ba? Lord,
grabe naman, 'di ba? Ang sakit po talaga, 'di ba, ng process. Pero sabi ko, Lord, thank you. Kasi sabi ko, thank you doon sa beautiful picture na yon. Kasi alam ko napakaganda nun nung i-prepare mo para sa amin, 'di ba? And sabi ko lang is, Lord, 'di ba? Palakasin mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, 'di ba, na ma-endure ito, 'di ba? Hallelujah. Na sabi ko is masakit man ang process pero thank you Lord, nagtitiwala ako sa iyo. I keep on declaring that every time na makaka-encounter ako ng gano'n, something na wala sa control ko, something na hindi ko dapat i-manipulate, something na hindi ko dapat i-manipulate yung outcome o hindi ako, alam mo yon, maging controlling, 'di ba? I learned na kumalma. 'Di ba? Kasi isa akong controlling na tao na gusto ko is dapat ito yung mangyari. Pero God have taught me na to surrender, 'di ba? The beautiful thing about surrender is hindi na ako mag-e-effort ng husto na para maisaayos yung isang bagay lalo na kung alam ko na mapapagod lang ako, 'di ba? Pero ito yung masarap na rest, 'di ba? Sabi nga 1 Peter 5:7, cast all your anxieties to the Lord, 'di ba? Hallelujah. Na siya na yung bahala. Lord, ikaw na ang bahala, 'di ba? Wala to sa control ko so hindi ako magpapa-stress, 'di ba? Ibibigay ko na to sa iyo. 'Di ba? Pero guard my heart. 'Di ba? Hallelujah. Guard my heart kasi talaga the process can be very painful. 'Di ba? It is one of the things na heavy na kailangan mo i-endure kasi it's about family, 'di ba? Pero nagtitiwala tayo sa Diyos, 'di ba? Hallelujah. So hindi nawawalan ng hope, 'di ba? Hallelujah. Hindi nawawalan ng hope, faith at confidence. Bakit? Built na kasi alam na natin yung purpose ng Lord. Kilala na natin kung sino siya. Alam na natin He works all things together for our good. We know that we are victorious in Christ. We ought to always pray and never give up. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. And dito po tayo nagtatapos, no, yung confidence natin built on Christ. Sa dami ng inalaw ng Lord na pagdaanan natin, 'di ba? Dito sa ganitong klaseng time, 'di ba? Praise God na na-build na yung pagtitiwala sa Diyos, na-build na yung confidence na yon, 'di ba? Na-build na yung wisdom na inalaw ng Lord to, may purpose siya, 'di ba? So hindi na siya mabigat na parang ay kasalanan ko o na dapat meron akong mga ginawang paraan ganito ganon, 'di ba? Not unless the Lord has commanded you. 'Di ba? Hallelujah. So dito nagkakaroon tayo ng kapayapaan to allow God to take the wheel. Allow God to manage what we cannot manage, 'di ba? Allow yourself to surrender, 'di ba? Resting in God's faithful promises, 'di ba? Kay God tayo nagtitiwala at hindi sa sarili, 'di ba? Dahil victorious si Christ, 'di ba? We too are victorious, 'di ba? We too can overcome, 'di ba? Hallelujah. So, yun lang po, 'di ba? Praise Jesus. Next slide. Ayan, let us bow po, let us pray. Hallelujah, Jesus. Ama, maraming salamat po sa araw na to, Lord, na ikaw ang naihayag. Ikaw ang napapurihan, Lord. Salamat po sa mensahe mo, Lord, na meron kaming blessed assurance na sa iyo lang kami magtitiwala. Yung confidence na na-build sa iyo. Thank you for allowing things to happen. Thank you for allowing things, Lord, na baguhin kami, na patuloy kami na hubugin unto God's image. Patuloy na yung faith namin ay mapalago. Patuloy na yung confidence namin in Christ. Yun ang maihayag. And Ama, patuloy po Ama, na i-renew niyo yung aming mga isip. Patuloy po na baguhin niyo yung aming mga puso. Patuloy po, Father God, na mag-work ka sa amin. Ano man yung kulang pa sa amin. Ano man yung character na kailangan ma-build. Ano man yung hope at confidence, Lord, na para magkaroon kami ng unshakable faith. Patuloy, Ama, na ikaw yung mag-renew ng aming mga pag-iisip, Lord, ayon sa iyong katuruan. Patuloy na i-build mo yung character ni Jesus Christ sa amin. And Father God, salamat po, Father God, sa gabing ito. May your message be a message po ng healing at transformation sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Ama, yung pagpapalago po ng pananampalataya na kailanman ay hindi mag-give up. Ama, maraming salamat po sa gabi na ito.
And sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen.